Ganun nga, ang daming problema na inireklamo ng mga driver ngayon. So sa meeting na yun kunyari nandun tayo sa meeting o kaya kunyari nasa FIA tayo, ano kaya mga mga pwedeng solusyon na naiisip nila ngayon? Sa tingin ko, may mga teams na tahimik. Tulad ng Mercedes, tahimik yan. Wala namang problema eh. Ano ba yan? Okay lang. Ano problema nito? Clip Batin lang yan, kami dito. Attendance lang sila dun sa meeting. Yung McLaren, mag-raise ng hand, pero pag about sa makina, talagang wala, no constraints. Sabi ni Zach, we're good. Nagsasolitaryo lang sa mga laptop nila yun nung meeting. Ang mga maiingay yung Red Bull. Yeah, Red Bull, syempre. Pero wala si Mang Max, diba? Hindi ate ng, sa tingin nyo, may decision ba siya doon? Or like, may factor ba yung influence sa team lang? I mean, we have to admit na sa ngayon, si Max yung poster boy ng Formula 1. Since, 5 years ago pa. He has proven his parang position niya ngayon bilang number 1 driver sa F1. So whatever he can say has weight din talaga. Baka nga ginagawa niya yun talaga on purpose para magkaroon ng konting pressure ba sa FIA. Like whatever changes na his gravity could cause, advantageous yun sa Red Bull kasi nga struggling sila. Any help they can get using Max's quote-unquote power, syempre baka gagamitin din nila yun. So we'll see kung may mangyayari sa mga nirereklamo niya talaga. Vocal no? Oo nga. So sa tingin mo ba, paring Chad, may chance kayang isa sa mga magiging suggestion is ibalik yung dating setup ng 2025 na engine? Kasi ito yung mga tanong ng mga followers natin Medyo kasi yan F1 to Hindi naman basta-basta i-control alt delete mo lang yan Cancel order, ganon. May return window, may warranty period na babalik. Ito yung Hundreds of millions na ang nagastos ng mga teams para sundin yung 2026 regulations. Hindi mo pwede basta-bastang bawiin nyo tapos ibalik nyo lang agad sa 2025, di ba? Oo. Napakalaking nun. Very cumbersome yun. Masyadong matrabaho. Masyadong expensive para basta-basta mo lang ibalik. Hindi pa payo nga FIA na basta ganun lang yung mangyayari, di ba? Parang likely before they implemented yung regulations ngayon, parang years and years, so at least marami silang ginawang studies, feasibility and all. It wouldn't take like a few races para sabi mo, oy, balik pa to. Balik mo yung last year. From what I know, parang 2023 pa nagdi-discuss na yung FIA about sa mga regulation changes na to for 2026. So talagang 3 years back, nakaplano na yan kung ano yung mga gagawin ng mga teams para maghanda. Especially yung mga engine manufacturers. Kaya economically, tapos syempre yung F1 ngayon is gearing towards sustainability na talagang dapat yung electrical power mo tsaka yung internal combustion engine. For them, it makes sense na magkaroon ng 50-50 na split. Pero ang hindi na-anticipate ng FIA and even yung mga teams is hindi siya ideal sa mga racing conditions. Kasi ang nangyayari, ang bilis maubos ng battery mo, ang tagal mong mag-charge. Tapos may gray area din, di ba? Parang ngayon, kanya-kanyang teams may sarili silang like strategies or implementation. Yes. Kung kailan ka mag-charge, kung kailan ka mag-full throttle at the expense of entertainment. Siyempre, number 1, yung racing essence itself. Diba? Yeah. May drivers na in favor, may drivers na, teka, parang nawawala yung pagiging karera nitong events na daw. Kasi nga, aantayin mo na mag-charge bago ka makapag-arangkada. Yes, So, yes. may mga teams na nangangapababa. Oo, sobrang laki ng disparity or yung parang difference ng mga teams na nakapag-prepare like Mercedes and Ferrari versus dun sa mga teams na hindi pa masyadong prepared sa changes na to. Marami pa silang inaayos like Red Bull, Aston Martin, Williams, di ba? Ang naaalala ko, yung sinabi ni paring Dax nung huling usap natin, which agree talaga ako dun na bigyan natin ng oras din, di ba? Bigyan natin ng oras. After 3 races, hindi mo pwedeng i-scrap lahat ng nirereklamo nyo. Ang FIA naman, if they've made these changes, willing naman sila na to make small changes na unti-unti din. Pero hindi nila pwedeng i-totally scrap lahat ng pagbabago na ginawa nila. Ngayon, dahil sa mga reklamo, kung nakikinig man ng FIA, nag-iisip din yan ng paraan para paano natin i-improve. Kasi kung umaalingaw-ngaw na nga talaga yung hirap ng pag-racing dahil dyan,
tuloy-tuloy naman siguro yan na naghahanap ng improvement. Pero gusto pa rin nilang i-keep yung mga positive na effects ng regulations na nagawa nila.